know what? In our very first brainstorming, I really insisted they drink. Para lumabas yung totoo nilang personality. At para lumabas lahat ng kanilang mga gustong talagang pag-usapan. Well, we sort of leveled up because when we started TikToks, we had a peg, right? The View in America, may 5 hosts, iba-ibang mga pananaw. Pero dito sa TikToks natin, ang naisip namin, kaming dalawa ni Georgie Lincom as the producers of Media Queens Incorporated, is to have representation of different shapes and sizes and personalities and representations for each of us. So although lahat kami sexy, hindi naman iba-ibang size, iba-iba rin ang representasyon, as you know, no? Of course, we really thought of Kakay because I really wanted somebody to suddenly belt out in song. And talaga yung boses naman ni Kakay, ibang klase din. I think she's one of the most underrated singers in the country today. Ang galing talaga ni Kakay. Aside from being comica, matalino, maraming opinion sa buhay at ang daming issue. Lalo online. Tingnan nyo lang lahat ng mga sinasagot niya. Ayun. Tsaka yung love life niya, very colorful. So, that's Kakay, di ba? So, si Patty naman, ang resident Marites. Si Maripat. Oo. So, lahat, Maripatol. Lahat pinapatulan. Number 1 si Alex. Pinatulan na po si Alex. Okay. Sila yung resident love team namin. Silang dalawa. So, of course, Patty is a long-time radio commentator, and alam niya lahat talaga ng nakachika sa showbiz. Kung gusto mo makaalam ng latest, si Patty talaga yun. Of course, G3 is a representative, one of the more intellectual ones among us, representative of the LGBTQIA+. Ayan si G3. Kung hindi ka nakakalimutan namin, talagang girl siya for us, no? Pero lumalabas din talaga yung kanyang mga opinion that is very important nowadays. And then, well, I'm supposed to be the journalist at ang bala ko talaga, hindi na ako magsasalita. Yun ang punto ko. Ay, maganda may kasama, hindi na ako magkatrabaho. Makikinig na lang ako at magre-referee. Sabi namin, sino yung panglima? Problema talaga sa amin yung dati, yung panglima. Sino yung babae na panglima? Kukuha ba tayo ng ballet dancer? Madre? Abogada? Parang tayo na yun eh, di ba? Lahat na tayo yun. Sabi ko, maglagay tayo ng isang lalaki, nagugulpihin natin. Di ba? Gugulpihin namin ang pagmamahal. Para meron naman tayong opinion ng mga kalalakihan. Okay, kailangan tunay na lalaki, ha? And then naalala ko, I was talking to Alex about several projects. Sabi ko, I need a comic writer. Gusto ko yung humor ng tunay na lalaki. And yun na nga, he's a stand-up comedian, a director, and a writer. He has his own celebrity. So we thought of Alex at hindi naman kami nagkamali. Spoiled nga ito, pag itong absent, hindi natutuloy yung taping. Diba? Nakakainis, nag-a-adjust talaga kami. Para siyang bunsong spoiled brat. Ayun. So, that is the composition. Now, your question, how is it now leveling up? When we came together, parang banter lang ngayon, we put in a little more production. So when parating sinasabi ni Alex na mahal niya ang asawa niya pero hindi sila masyadong close, kaya hindi sila masyadong nag-uusap, madalas niyang punchline ang wife niya. So syempre, people want to know what his wife actually looks like. So pinalalagyan ko ngayon ng family photos. Pag sinabi ni Patty na allergic siya sa pangit, kaya niya hiniwalayan yung mga nakaraan niya, yung mga ex niya, gusto natin makita, di ba? Sino ba yung mga ex niya? So nilalabas namin ngayon yung mga itsura, of course, with permission. Pag pinag-uusapan namin yung mga
yung mga nalilink kay Kakay, kung ano yung latest issue sa kanya sa Instagram, nilalabas namin ang pahinang yon, di ba? So ito naman, nung bata siya, ano ba itsura niya? Pagkagaling niya ng ospital, ano ba sa birth certificate talaga, nilalabas namin yung birth certificate. Ayun, so, ito yung transformation niya, nilalabas namin. When I talk about Pepe and Pilar, yun. So that's one of the main things, and then now we also have celebrity man on the street opinions for every topic. But really, the main point is the topic. Yung mga topic na iniisip nyo pa lang, pinag-uusapan na namin. Yung mga ayaw nyo pag-usapan, pero kami pag-uusapan talaga namin. Oo. Favoritism? Yes, so how do you live with that? Wala naman, kasi lahat kami, pagka ito, medyo inaatong ginaganyan ko eh. Pag hindi ko may kumikibo, di ba? Wala, equal time kaming lahat. Equal time kaming lahat. Minsan, pag ako yung low bat, at parang huling episode, sabi talaga, ikaw naman Corina, anong masasabi? Wala akong ambag, kasi naatok ako noon. Ganon, sabi ko naman, wala, nakikita ko lang kayong lahat. So anyway, lahat kami equal time. Walang favoritism kasi, una, hindi mo mapipigilan lahat itong mga ito. Kailangan ko nga ng pito para patigilin. Ayun. Sapaw-sapaw ka. Well, I'm really planning. We're going to do some planning and we're going to do some kind of workshop. Biro mo, sa edad namin ito, kailangan namin mag-workshop. Why? Kasi we still have to work on the dynamic of letting each other talk in peace para naiintindihan ng tao ang mensahe ng bawat sinasabi namin. Kasi good luck sa pagitan ng tawanan namin kung maintindihan mo ang pinag-uusapan namin, di ba? So, we enjoy the discussion so much kung minsan hindi na marinig ng tao yung point, di ba? So, yon kailangan namin yung pagbitaw ng salita. Kami kasi ni Papi, kami radyo eh. Sa radyo, talagang kailangan yung training, malinaw ang salita. We just need to do more of that to tell them, linawan mo pang bato mo, ganyan. So, kakaykanta ka pa, gusto ng tao yung kumakanta ka, isang linya lang para hindi tayo singilin ng mga, ng Phil's Cup, di ba? Isang linya lang ha, kasi kung minsan ginaganahan, kinakanta lang namin. And then, of course, G3, say it out loud for everybody to hear you, what you're trying to say, from the viewpoint of your community. Not all the time, because all of us are human beings, pareho naman yan, di ba? Ganon, parang just to emphasize more what we represent. Ayun. Kung pagkananay, mas marami pang pagkananay. Kung pagka lalaki, sa asawa, yun, mas marami pang kwento, ganon. Hindi, nagkakasundo naman kami eh. Usually, we like talking about the things that we really talk about. Pero who talks about it? Wala, di ba? I mean, who talks about body odor? Tsaka bad breath? Rarely, yes. Wala, di ba? Tapos, hanggang kailan mo kailangan sustentuhan ang mga kapatid mo? Tama? Kasi lahat kami ganun. Lahat kami ganun, ha? Kailan dapat umalis ang anak sa bahay? Yan. Di ba yan ang mga topics ng mga Pilipino? Yes. Na lahat tayo alam natin yun, pero we don't really talk about it on TV. Hardly talk about it. So parang, I was so excited to do a format like that. Sa pananaw ng Pilipino, halimbawa, may opportunity abroad. So yung isa namin sabi, di ba? To abroad or not to abroad? Kasi nga naman, kikita ka doon. Pero, iiwan mo yung mga anak mo rito. So, yung social cost nun, ganyan. Ano pa mga magandang topic natin? O, ano gagawin mo? Papatawarin mo ba yung asawa mo pagka Ha? Oo. Bakit ang Pinoy mahilig magpaputi at magpatangos ng ilong? O, ayan, pinag-usapan din namin yun. Siyempre, maganda rin ibenta. Saglit na tayo. Yes. O, diba? So,
Oo, yung nagpupulbo, di ba? Nagpupulbo yung lalaki. Hanggang anong edad dapat nagpupulbos ang lalaki? Ayan. Sabi ko sa kanila, issue pa yun. Tapos biglang nagsalita si G3, ay oo, nagpupulbos pa rin sila. Alam niya kung hanggang anong edad. Ayun, mga red flags sa kadate. Sa pagdidate, that's coming up also. Yung mga ganong klase na, ano dapat mong bantayan sa ano? So everybody suggests. Everybody suggests. Everybody suggests. Because everybody is, we're all ma-process na tao. Oo, and observer. I was going to say, nanganganak, usually while we're discussing, biglang may mapag-usapan, tapos sasabihin ni Corina sa bahay, yun, next topic natin yan, pag-usapan din natin yan. Kasi nga nanganganak. The nice thing is we agree to disagree. We all have our own opinions. We're all opinionated. Different opinions, that's iba-iba. Pero at the end of the day, Corina sums it up. Tapos yun na nga, natatahin niya. So, she leaves it na, sige. So, we agree to disagree. So, may mga instances na ganito nangyayari, pero ganito rin ang nangyayari. So, meron siyang summation at the end of the Yeah, program. that's nice. Kasi from Kakay. Yes, Sus Leia, ayun na nga. Maganda kasi, lalo na kahit yung mga captions namin, nagtutulungan kami sa mga posting, si Kuya Alex, sasuggest, tapos minsan inaayos ni Madam. So we all work together, lalo na din sa mga topics. And ang gusto talaga kasi namin, minsan nga, sige, papasimplihan na lang natin yung topic. Pero pagdating ng taping, pagdating mismo ng nag-shoot kami, wala, nasisira din. Marami din i-edit yung production kasi nga hindi rin namin napipigilan yung opinion namin, yung mga sinasabi namin. Kasi yung topic is timeless. Pinipili namin na kahit ano pang mangyari, at kahit tumagal pa ang show na ito o hindi man, mapag-uusapan pa rin yung mga topic na yun. Kami lang yung magbubukas, kami lang yung maglalakas ng loob na i-open up sa television yung mga ganong topic. So, team talaga kami. Walang mga wala talagang mga designated na mga trabaho. Hanggat kaya namin mag-suggest at magtulong-tulong kahit hanggang sa caption at sa pagpili ng mga picture ni G3 kung anong pinakamaganda, gagawin namin for the show. Wala bang kumukontra the 5 film? Kumukontra? Kuya Alex ka mo. Ina-avoid ko yung mga bastos sa'yo. Ay, wow! Si Alex, kasi siya lang nga ang rose among the thorns. So, normally, kunyari, kami apat mga babae, we agree on something. Siya yung pinaka-kontrabida. Siya ito. Kasi siyempre, iibahin niya pagtatanggol niya yung mga kalalakihan. Di ba? So, sa kanya lang talaga ang most of the time, siya kumukontra sa amin. Binubuli namin. Ang problema lang namin dun sa TikTok, sino ang problema? Because ang pinaka-concern namin ang yung topic namin maging fresh. Kasi, remember, recorded, we're taping, and kaya ang talagang focus namin, na yung topic namin, kahit anong palabas. Kasi pag namili kami ng something na controversial, for example, about certain celebrity, tapos papalabas mo after 2 months. Minsan, ano na yun. So, ang topic namin dapat timeless. So, doon lang kami doon lang ang concern namin na kahit anong area dito, makikinig yung mga tao. Kaya dapat talagang sobrang. Can you hear from G3? Yes, Leia. Hello, yes. Political correctness. Siyempre marami kami natutunan kay Corina about political correctness. I think what's different about this season is mas at home na kami sa isa't isa. If in the first season, siyempre kay Corina medyo pa kami. Mataas pa yung tingin namin sa kanya. Ngayon, mababa na. Mas solid na yung namin, yung chemistry namin. Nakuha na namin yung timpla ng isa't isa. So we know when to let each other speak, we know when to listen, kung kaninong maraming masasabi about a certain topic. Parang ganyan. Huwag mo ibubuko kung ano laman ng kupita natin. Hindi namin sasabihin ko alam ng mga namin, coffee cups namin. Panoorin nila Pero, yung New Year episode. pero masaya. Si Corina nga sinabi niya sa akin in one episode, parang, this is not work to me. Parang every other show she does, she feels like it's part of her job. But this one, parang sabi niya, nag-enjoy lang siya. Why do you have a kupita? No, we really,
mga cute eh. May mga pangalan namin, gano'n. So yung iba, gusto nila lalaki, tea, eh, kami ni G3 white wine. Wine at 10 a.m. No, you know what? In our very first brainstorming, I really insisted they drink. Para lumabas yung totoo nilang personality. At para lumabas lahat ng kanilang mga gustong talagang pag-usapan. Si Pat, di ba lumabas? May natural high ito eh. Oo. One time I joined them. Oo, uminom ako dahil naubusan ako ng tubig, so pinoran ako naman si champagne, sumakit ang ulo ko. Buti tail end na. Kasi kung hindi ako makaka-participate sa discussion kasi really got that healthy.